langit naman ang buhay natin dahil nasa Panginoon tayo. Amen po ba? Parang hinan, amen. Parang wala kayong mga pera. Tingnan mo nga yung katabi mo. Ganyan yung mga mapag-aim. Nung December, amen! Ganyan po yung ano nyo nung December, amen! Meron pang nagsasabi, praise God! Wow! Pero ngayon, amen. Para bang ubus na o nag-a-adjust lang. Di ba? Alam nyo, huwag kayong pa-apekto kapag wala kayong pera. Amen po ba? Kasi naman kaya ka nawawala ng pera, alam mo na, di ka marunong makinig. Hindi po tayo marunong makinig mga tao. Totoo lang pasintabi open rebuke is better than secret love. Ang Bible nagsasaad sa atin, ang pagsaway ng isang kaaway ay mas mabuti kaysa papuri ng kaibigan. Amen po ba? Kung inaakala nyo laging pasaway si pastor, sinasaway kayo, kalaban nyo si pastor, iniibig ko naman kayo sa Panginoon. Kasi sa totoo lang, kaya naman tayo nawawala ng pera dahil saan? Bukod sa gastador, mapangutang tayo. Diretsahan, amen? Hindi natin maiwasan yung utang Kaya pagkadating na, namumroblema na tayo. So far, nalulungkot tayo. O di ba? Masaya tayo kapag si Bombay nagbibigay ng pera o yung mga inuutangan natin. Pero malungkot na tayo kapag dumarating na si Bombay. Yung maniningil na ba? Amen? Hanggang sa malungkot ka na kasi wala ka nga pambayad Purihin ng Panginoon. Matuto na po tayo. Amen? Subukan nyo po yung sinasabi ko. Sasaya ang buhay nyo. Tested ko na. Nangyari na sa buhay ko 5 katao. No? 5 katao. Talagang problemado ko. Hindi ko naman kagagawan. Alam nyo na kung sino may mga kagagawan. No? So, pero ako nagbayad. Binayaran ko. So, nagsikap, nagbayad. And then sabi ko, wag na, tama na. Wag na tayong mangutang. At sumaya buhay ko. Kasi wala na akong utang Amen po ba? Subukan nyo yung ginagawa, yung inaano ko, yung sinasabi ko sa inyo, makinig kayo sa sinasabi ng Espiritu sa iglesia, sasaya ang buhay ninyo. Pero pag wala tayong pakikinig, habang buhay, naghihirap tayo. Hirap ng kalooban, hirap ng bulsa, hirap ng buhay. Amen po ba? Kaya nga ang tawag niya, habang kumukuha tayo ng mga responsibilidad sa buhay, lalong lumalaki ang kinukuha natin, so lumalaki ang responsibility natin. Ito po ang ating topic ngayon. It's all about, with great power, pakibasa, comes responsibility. The more we know, the more we are responsible. Okay? Hanggat nalalaman natin, lalo tayong nagiging responsable. Amen? Habang papalaki ng papalaki ang kinukuha natin sa buhay, so lalong papalawak at papalaki ang ating responsibilidad. Noong dati, kung mag-asawa lang kayo, ang responsibility nyo, kayong dalawa lang. Amen? Bibigyan mo ng asawa mo ng rose, bibigyan mo ng chocolates, kayong dalawa lang Pero nung nagkaanak kayo ng isa, so dumalang ang pagbibigay mo ng rose, chocolate sa asawa mo. Napupunta na kanino? Sa anak mo. Dati pinupunasan mo, asawa mo, sa likod na pag inuubo. Pero ngayon, sino pinupunasan mo? Nagagawa niyo pa ba yung mag-asawa? Dumalawa yung anak nyo. Dumating yung dalawang responsibilidad. Ang responsibilidad mo, hindi lang yung asawa mo, kundi yung dalawa ng anak mo. Tumatlo pa kayo. Kasi, sabi nga, malamig ang gabi. Siyempre, di ba, maginaw. Kapag nag-akap na ang mag-asawa, siyempre, hindi natin maiwasan yan. Sangkap na mag-asawa yan. So, tumatlo. Amen? Hanggang sa umapat, 5, 6. Dati, nung mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, magka-holding hands kayo. Tama ba? Diba? Tapos, nung nag-asawa kayo, magkasabay kayong lumalakad. Nung nagkaanak na kayo, tumagal na, mga 10 years na, iniiwan mo na yung asawa mo, bilisan mo, bagal mo lumakad
Di ba? Ganyan nangyayari. Iiwan mo na yung asawa mo kasi yung asawa mo tumaba na, nagkabilbil na. Dati gusto mong kasabay, ngayon ayaw na. Kasi hindi nag-aayos. So, my dear brethren, responsibility ay napaka-importante sa buhay ng isang Kristiyano. Ano po yung sinabi dito sa ating babasahin? Pakibasa po natin. Praise God. Sa Luke 12 verse 47-48, ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinagagawa nito, ay paparusahan ng mabigat. Ano pa? Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaang. So, ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng marami. At ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong marami. So, ayan po ang verse natin. It's all about responsibility. Number 1, ano nakita natin dyan sa sinabi ng Panginoon? Napakahiwaga, napakalalim, ano? Pinagkalooban ka ng Panginoon ng malaking bagay. Alam mo na pinagkaloob ng Diyos sa iyo yun, pero pinabayaan mo. So ano mangyayari sa iyo? Paparusahan ka ng malaki dahil malaki ang pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Kailangan sa mag-asawa, sa pamilya, habang lumalaki ang responsibility ng tatay at nanay o ng magulang, so kailangan gampanan ninyong dalawa yung tungkulin nyo sa inyong mga anak. Hanggat hindi sila nai-establish, huwag kayong titigil, huwag kayong susuko, kahit magtrabaho kayo na magtrabaho, magkayod kayo na magkayod, obligasyon nyo yan, responsibility nyo yan. Tama ba? Kaya saludo ko sa mga magulang, tinitiis nila, kinakaya nila, kahit na ganun yung anak nila, pero nandyan sila sa tabi ng mga anak nila. Kinakaya nila ng gusto. Kaya nga hindi natin masisisi, may mga magulang nangungutang. Para saan ang inuutang? Para sa tuition ng mga anak, para sa pagpapagamot ng mga anak, para sa ganito ng mga anak, puro sa anak. Because that is responsibility. Kaya nga, pag ang tungkulin mo ay nag-miss ka ng tungkulin sa mga anak mo, sa asawa mo, nag-miss ka ng kalooban ng Diyos sa buhay mo. Ibig sabihin, kinaligtaan mo ang kalooban ng Diyos. Kaya ang pag-aasawa, laging sinasabi, hindi gawang biro. Katulad ng sinabi ng aking magulang, na kapag kanin na mainit, kapag isinubo mo, pag napasok ka, iluluwa mo. Hindi po ganun ang pag-aasawa. Kailangan tiisin mo yung init kapag sinubo mo na yung kanin. Tiisin mo ang pag-aasawa, kailangan may pagtitiis. Kasi magkakaroon na kayo ng tinatawag na pamilya. At habang mga magulang, habang buhay po natin yan, hanggang kamatayan, obligado tayo. Wala na mga pag-aano sa responsibility kinuha natin. Amen? Na tayo rin ang nagdesisyon yan. Kalooban ba ng Diyos na maghirap tayo? Hindi. Tinutulungan tayo ng Diyos sa responsibilidad na yan. Kaya kayanin natin. Amen po ba? Kayanin natin. Alam ko mga magulang, kinakaya nyo kahit nahirap na kayo para sa mga anak nyo. Pero kung minsan, lagi ko nga sinasabi, hindi makakita ng mga anak natin yan Amen po ba? Hindi makakita ng mga anak natin. Makikita lang nila yan kapag nagpamilya na sila. Ganon din ako Ganon din tayo dati. Hindi natin makita yung kabutihan ng Diyos sa buhay ng mga magulang natin na lagi tayong sinusubuan, binubugawan ng lamok. Kapag may lamok, bubugawin. Masuyo mong hahaplusin. Nagawa niyo sa mga anak niyo yan. Amen? Mahal na mahal natin mga anak natin Pag may lamok, bubugawin. Masuyo mong hahaplos. Ang ganda ng anak ko. Ang pogi-pogi. Pero ba't hindi mo masabi nang lumaki ng anak mo? Nagsasalubong na yung kilay mo nung lumaki na yung anak mo. Pero nung maliit pa, puging-pugi ka sa kanya. Amen? I don't know kung nasabi na ni Ate Lot kay Raymart yun. Ngayon, nasabi mo na ba na puging-pugi yung anak mo ngayon? Hindi na,
Pero nung maliit ang anak mo, kalong-kalong mo, ang pogi-pogi ng anak kong bunso, kamukha ni Boy. Diba? O mapalad kayo, ginagamit ng Lord ang anak nyo rito ngayon. Dahil minsan lang darating yan sa buhay nila. Yung magamit sa ministeryo ng Diyos, samantalahin na nila. Amen? So samantalahin nila, habang wala pa silang asawa. Kasi pag nag-asawa na yan, ano yung mga sinasabi ko sa inyo eh. Number one, ano nakita natin dito sa binabasa natin? It is all about accountability. We are all accountable for what we have responsible doon sa lahat ng ating kinukuha, decision, o ano pa mang bagay yan na nasa atin. Anong sabi dito? No? The servant who knew his master's will but did not act on it will be severely punished. Dahil kung hindi natin magagampanan ang responsibilidad na inatang sa atin ng Diyos o pinili natin sa mundong ito, we will severely punish. Sabi doon, magdudusa tayo. Anong lesson na sinasabi dito sa verse 47? We are accountable for God for our action and knowledge. Lahat ng natututunan mo ngayon, lahat ng nalaman mo, kapag hindi mo ginawa ng action yan, accountable ka dyan. Amen po ba? Sa mag-asawa, huwag kayong mag-aaway. Tiisin na ninyo na yan na. Yan na ang binigay sa inyo ng Diyos habang nabubuhay kayo till death, do your part. Amen po ba? Sa mga anak nyo, huwag na kayong magreklamo. Yan na ang anak nyo. No? Habang buhay na, kasama nyo na yan. Pagtiisan nyo na kahit na pasawayan. Kasi anak nyo yan eh. Mahalin nyo yan. We are all accountable for action and knowledge about the family, the parents, the children, yung tinutukay natin kanina, and the children to your parents. Akala nyo mga parents lang? Kayong mga anak, tumanaw kayo ng utang na loob sa inyong mga magulang, na kung saan lahat ng hirap nila, lahat ng pagsisikap nila, dapat bigyan nyo ng accountability yon. Dapat magbigay kayo ng tinatawag na, hindi ko lang masabi sa bibig ko eh, yung return, ayun, yung return to the profit na nakuha ninyo sa inyong mga magulang. Benefits nyo yan eh. Nagkaroon kayo ng masisipag na magulang, dapat parangalan nyo sila. Kapag birthday nila, o kahit hindi nila birthday, pag nagtatrabaho na kayo, bigyan nyo sila ng bulaklak. Wag naman yung malaking bulaklak ang ibibigay nyo. No? Tapos merong ribbon. Wag yun. Buhay pa mga magulang nyo. Bigyan nyo sila ng mga roses, chocolates. Yung hindi nagagampanan kung patay na yung magulang yung lalaki o babae, yung hindi nyo nagagampanan, gampanan nyo. Sa mga magulang ninyo. Saluduhan nyo yung mga magulang ninyo. Dahil kung hindi dahil sa kanila, accountable din tayo, mga anak. Kundi dahil sa kanila, wala tayo sa mundo. And I praise the Lord for my father and my mother in this earth. Kahit na wala na sila, why? Because sumaya ang buhay ko nung isinilang nila ako sa mundo. Amen? Yun ang kaloob ng Diyos sa atin. Kaya parangalan nyo yung mga magulang ninyo, kawawa naman sila. Huwag nyo silang sisinghalan. Tingnan nyo yung mga anak. May mga anak ba kayo dyan? Tingnan niyo yung mga batang nandyan, sinisinghalan ba yung magulang? Sa work, accountable tayo sa work. Yung faithfulness niyo sa work niyo. Kung nagtatrabaho kayo, maging faithful kayo. Habang nagdadrive kayo ng dump truck, maging faithful ka. Tama yung ginagawa niyo. Kasi nag-YouTube kayo para makita ng boss niyo na nagdadrive talaga kayo. Hindi kayo tumitigil lang sa isang tabi at natutulog. Dapat ganun. Habang nagdadrive, nag-YouTube. Amen? I-likes nyo naman. Pagka meron kayong mga kaibigan, mga kapatiran na gano'n. Oh, bakit yung sa mga maraming utang, ba't hindi kayo gumawa ng content? Baka sakali, after a year, makikita nyo, tumaas yung yung subscriber nyo, follower nyo, nag 1 million kayo, may sahod na kayo sa
May sahod na kayo sa YouTube. Di ba? Bili-bili lang, ganun-ganun ka lang, bili-bili. Yun nga gumawa ng content na nakaganon lang Maghapon yun, nakaganon siya. Tapos meron siya, tingnan niyo to kung anong mangyayari. Inaabangan ng viewers siya. Ano mangyayari? Naubos na yung linya niya. Wala rin nangyari. Ay. Tapos dadaan na naman. So dumami yung subscriber niya at content niya, ganun lang. Bakit hindi kayo? Amen? Yan ang pinagkakakitaan ng mga tao Kung tamad rin lang kayo, mapangutang kayo, so gawin nyo, mag-content kayo. Ang dami ng content creator ngayon sa cellphone nyo. Huwag nyo sayangin. Kikita kayo. Amen po ba? Binibili nyo sa Shopee. Ito, binibili nyo sa Shopee. No? Lahat ng binibili nyo, i-post nyo sa Shopee rin. Mag-video kayo. Lahat ng binibili. Di ba merong yun? Tingnan mo yung isang tao dyan. Kumikita na siya. Why? Kasi kapag may bumili ng product na yon, na ipinost mo, na binili mo sa Shopee, meron kang kaukulang points doon sa Shopee na pera. Abang lumalaki yon. So maging wise kayo sa mundo. We are all accountable. Maging hardworking tayo sa work, sa ministry, sa church. Alam nyo ba, sa church, may account din tayo dito sa church Anong sabi ng Romans 12 verse 8? Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung meron kang puso na encourager ka, na kapag may nalulungkot, napapatawa mo, gawin mo, palakasin mo ng loob siya. Alam mo, may utang yung kapatid mo, no? Patawanin mo na lang siya ng patawanin. Diba? At least malilimutan niya yung kung sino man, si Bombay, si ano man pumupuntang utang, matatawa siya ng tatawa. Hanggang sa dumating yung Bombay, tawa pa rin siya ng tawa. O di hindi siya sisingilin ng Bombay. Bakit? Matatawa rin sa kanya Ay, baliw. Ayoko na maningil. Baka sagpangin pa ako nito. Habang tumatawa ka, may hawak kang itak. Bombay! Nandiyan si Bombay, Nay! May hawak kang itak, tapos lagyan mo ng dugo-dugo, kunyari. Mga technique lang yan na binibigay ko sa inyo. Be wise. O yung anak mo, magdrama kayo ng anak mo. Kunyari, pinapagalitan mo, nakahandusay yung anak mo. Lagyan mo ng ketchup dito. May hawak kang itak, darating si Bombay. Tapos meron kang nakatingin doon sa malayo pa lang na, Nay, nandiyan si Bombay. Bilisan mo. Handusay ka dyan. Ang asawa mo, pahandusay mo. Abang darating si Bombay, tatakbo na yon. O di hindi ka maghuhulog tong araw na to, bukas gumawa ka na ng paraan dahil babalik siya. Dahil alam ng mga Bombay na drama lang yon. Kala nyo matalino yung mga Bombay. Sasabihin lang ng Bombay, ayaw maghulog niyan. Halika na, dadrama pa. Anyway, umawit, tumugtog, sumayaw para sa Lord. We are all accountable, lahat tayong mga Kristiyano. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay. Kung sobra-sobra yung pera nyo, magbigay naman kayo sa gawain ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Doon nga, sabi doon sa Thessalonian, sabi doon, ang mga Macedonian church, no, kahit na naghihirap, masaya pa rin silang nagbibigay. Kung yan ang kaloob mo, may puso ka mapagbigay, magbigay ka na magbigay. Dahil pinapalitan naman ni Lord yan Amen po ba? O ano pa sabi? Accountability. Sabi dito, kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagpapakaw ang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Kung ikaw pinuno, sa trabaho mo, pinuno ka, may nasasakupan ka, gawin mo ng buong sikap ang pamumuno mo. Huwag mo sisigawan yung mga tao mo, kausapin ng maayos. And then kapag hardworking sila, umentuhan mo, bigyan mo ng bonus yung mga hardworking, yung mga tamad, pabayaan mo na yan. Kasi mga tamad yan Walang ginawa kundi umupo lang na umupo. Alam nyo, pinagpapala ng Diyos yung mga taong masisipag. Amen po ba? Pero yung mga tamad, walang mangyayari dyan. Mamamatay na lang yan sa kanilang katamaran. Tingnan niyo yung katabi niyo. Masipag, tamad.
Sa muka makikita nyo siya. Makikita nyo siya sa muka kung masipag o tamad. Kapag ang muka, makikita nyo, meron ng konting kalyo-kalyo dito. Tapos pasong-paso na siya sa init ng araw. Ibig sabihin, masipag yan. Pero kapag ang mukha ng katabi nyo, ang kinis-kinis, pati yung kutis, ang kinis-kinis, no? Malasupla ang kutis, ay kapatid, magtaka ka na. Tamad ka, no? Kasi ang mga taong masipag, tingnan nyo yung palad. Amen? Kung ano yung palad, siya yung muka. Pag walang kalyo ang mukha ng isang tatay o nanay, tamad yan. Pero kapag ang nanay, tumaba, may kalyo na yan. Nagkakalyo na yan, ibig sabihin. Sipag yan. Anyway, Lucas 12, verse 43-44. Anong sabi dito? Sabi dito ng Panginoon, pinagpala ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamalain siya sa ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian. Mapalad daw ang gumagampan ng tungkulin. Kung nagagampan naman tungkulin sa asawa mo, pagod na pagod ang asawa mo, let me say, sa trabaho, gampanan mo yung tungkulin mo bilang asawa. Amen? Mapababae mo, mapalalaki. So sa gabi, dapat magdamayan kayo, maghilutan kayo, maglagay kayo ng pabango sa isa't isa. Alam niyo na yung pabango na matatanda, katingko. O kaya yung efficacent oil. Yan na yung pabango natin. Huwag na kayong mag-inarte pa. Kapag umidad ka na ng 40, yan na yung pabango mo. Di ba? Kasi pamahid na natin yan eh. Ever since, magpahidan kayong mag-asawa. At nadatnang kayo ng Panginoon, dumating ang Panginoon, ang mag-asawang ito ay nagpapahidan gabi-gabi. Nang katingkot, nagmamahalan sila. Kuhanin yan. Gusto ko siyang makasama sa aking kaharian. Diba? Gumagampa ka ng tungkulin sa asawa mo eh. Hanggang nabubuhay kayo, magkasama kayo. Amen? Kaya purihin ang Panginoon sa buhay ng mga mag-asawa na hanggang ngayon ay magkasama pa. At kung mawala man ang isa sa inyo, magalak ka kasi susunod ka na. Totoo yun. Ay, hindi po ba? Kung minsan may mag-asawa, tumanda, namatay yung isa, tapos wala pang isang taon, sumunod yung isa. Dahil hindi nakayanan kasi magka-ugnay na kayo eh. Lilipas na nga ilang taon, pero susunod na rin. May kinakabahan na dyan. Sabi ng isa, mauna ka muna ha. Maliliit pa yung anak mo. Meron pa akong utang sa Bombay. Pag hindi nyo nagampanan, mga magulong kapatid, ang sabi dito, we will severely punish. No? Nagpapatimpla lang ng kape yung asawa mo, sinisigawan mo. Magtimpla ka! Wala kang entrega, tapos magpapatimpla ka na parang kape. Diba? Huwag ganon. Kung ano kayo, noong mag-boyfriend, girlfriend pa lang kayo, ganon din kayo hanggang kamatayan. Kahit uugot, kano mo nga akong kape, sandali lang. Ay, natapon yung asukal. Andali, kakanawin ko ito. Oh. At least ginagampanan nyo. Inumin mo nga yung kape. Tapos, yung asukal, dilaan mo na lang. Para matamis. Saan ba yung mga anak mo? Ay, mula nung nagsipag-asawa, yung Raymart na yan, di na natin nakita. Bugbog na bugbog si paring Raymart, ah. Malaki blessing mo sa Lord, nababanggit ka. Number 2, accountability, responsibility. Dumadami ang ating mga powers, dumadami ang ating obligasyon, responsible tayo dito. Ano nakita natin dito sa ating binasa? Ignorance is not an excuse.
Ang dami ko naman responsibility, ang dami ko naman ginagawa. Hindi po excuse yan. Dami mo naman binigay na assignment, Lord. Hindi po excuse yan. My dear brethren, ang sabi dito, the servant, no? The servant who did not know his master's will be punished less severely. Ibig sabihin, paparusahan din. Hindi mo naman alam yung kung binigay ng Lord sa iyo yung asawa mo, hindi mo alam yun kasi hindi ka pa nakakilala sa Lord. So, hindi mo alam yan na obligasyon pala yung asawa mo. Ay, habang buhay ba kaming magsasama? Ay, yung asawa ko, habang buhay ko bang kakanaw ng kape? Ay, habang buhay ko ba siyang paglalaba? Habang buhay ko ba siyang pagluluto? Ay, ganun ba yon? Kung hindi mo alam yon, meron ka pa rin punishment sa Lord. Pero less. Amen? Pero paparusahan ka pa rin. What is the lesson of ignorance? Dito sa verse 48. Basahin natin sa Tagalog, binasa ko sa English. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, magkulang man siya sa kanyang tungkulin, ay paparusahan lamang ng magaang. So meron palang ganon, no? Dahil hindi mo alam, tungkulin mo pala sa Lord yon, tapos dumating ang oras na nag-account ka na sa Lord, parurusahan ka pa rin, pero magaang. Pero yung nakakaalam na tungkulin niya pala yon, hindi niya ginawa, mabigat ang punishment. So, lesson, ignorance is not an excuse for disobedience, but it can affect the severely judgment. Apektado ka pa rin. Means, you are not exempted sa judgment. Oy, huwag niyo sabihin, hindi naman ako pastor eh. Wala naman ako obligasyon sa church. Hindi. Hindi ka exempted doon. Amen? Alam mo na yun eh. Kumbaga, so ignorance, yung tinatawag na kabangmangan. Maraming ganito eh. O kawalan ng alam. Nakita niyo yung nangyari sa Los Angeles? Kamangmangan, wala silang alam about God. Alam lang nila na sila ay sikat, mayaman, at talagang sa sarili nilang sikap, napaganda nila ang bahay nila, nakabili sila ng sasakyan. Kamangmangan yun. Pero hindi nila alam na ang Diyos ang nagbigay pala nun. Accountable pala sila sa lahat ng ibinibigay ng Diyos sa kanila. Amen? E tinuya pa nila ang Lord. Sinagasaan pa nila yung nasa testamento ng Panginoon. Do not use the name of the Lord in vain. Pinagtawanan nila ang Panginoon. Ano nangyari? Diba? Ilang oras lang ang nakalipas. Isang araw lang ang nakalipas, tinupok ang buong syudad nila hanggang ngayon. Makaka-recover sila? Ewan ko lang kung makarecover pa sila dahil sunod-sunod kapag sa isang bayan niyurakan mo ang Diyos, hindi kumilala ang isang pinuno o isang tao o mga mamamayan sa bayang iyon sa Diyos, wawasakin ng Diyos ang bayan na yun. Ako na nagsasabi rin sa inyo. Hindi po tayo pwede makaligtas sa Panginoon. Amen? We are all accountable. Sa bibig natin, sa knowledge natin, sa action natin, accountable tayo. Kaya wag mong sabihin, excuse, hindi ko naman kilala si Jesus. Wag mong sabihin yun. Sila nga, hindi nila kinilala si Jesus, pero pinatikim sila ng parusa ng Panginoon. So, yung ignorance, yung kamangmangan, alisin nyo na yan. Yung hindi naman kasi hindi naman ako nakapatapos ng pag-aaral kaya hindi ako pwedeng umabroad. Kasi ganito, kasi ganito, yung excuse, tanggalin niyo yan sa sarili niyo, hindi kayo uunlad. Yung mga kasi, akala ko system, kasi ganito, sisi ka dito sa kabila, sisi ka sa kabila, para lang ma-escape mo yung sarili mo, hindi siya excuse sa judgment ng Lord. No? Dapat, alamin mo, iba na yung may alam. Amen? Iba na ang may alam. Sabi nga ni Kuya Kim, dapat alamin mo na ikaw pala, pinagpala ng Diyos, binigyan ng ganyan ng Lord, dapat in return, ibalik mo sa Lord. Amen? Dapat tumanaw tayo ng utang na loob sa Diyos. Kung tumatanaw tayo ng utang na loob sa mga magulang natin, sa gobyerno natin, how much more sa Diyos? Wag tayo magpuri sa mga politiko.
Ay kabait ni ni Gob, ay kabait ni Mayor, kabait ni President, kabait ni ganito. Tinulungan kami, binigyan kami ng 5 kilong bigas, dilata. Ay kababait nila. Hindi, bakit yung asawa mo hindi mabait? Habang buhay na nagtatrabaho, bumibili ng bigas, bumibili ng mga pagkain ninyo, tapos hindi ka nababaitan sa asawa mo, pero pagkay. 'Di ba? Ay, may patawag. Bait na bait kayo. Huwag ganun. Sa Diyos, hindi kayo nababaitan. Open rebuke is better than secret love. Lahat ng nasa atin, lahat ng tinatangkilik natin, lahat ng kasuotan natin, lahat-lahat yan na ari-arian natin, galing sa Diyos lahat yan. At kaya niyang kuhanin yan, mga magulang kapatid, sa iba't ibang kapamaraanan. Kaya, ignorance is not excuse. Huwag mong sabihin wala kang alam. Paano ka makakalaya sa maling responsibilidad na pinasukan mo, mga magulang kapatid? Iba na yung may alam, sabi nga dito, alamin mo ang pagpapalaya sa'yo. No? Pakinggan mo, mga magulang kapatid, ang aral ng Panginoon sa'yo. Lumaya ka na. Hindi yung kasi kailangan namin, sa kakakasi natin, naghihirap tayo. Kung sino-sino pinupunta natin, nuobliga natin, na tayo rin lang naman ang may kagagawan. Hindi pa ba sapat na pinapakain tayo ng Diyos 3 beses ang araw, nakakaraos tayo? Hindi ba sapat na nagpapasalamat tayo sa Lord dahil kahit papano may pera tayo sa bulsa? Tingnan nyo nga uli, katabi nyo kung may pera sa bulsa yan. Pag hindi tumayo yan sa offering, walang pera sa bulsa yan. Ay, si pastor, lupit naman. Mapapatayo yan mamaya. Hindi tayo ganon. Lumaya ka, kapatid. Binihag ka ng dyablo Alam nyo, yung responsibility, kung minsan, binibihag tayo ng dyablo, dinadagdagan ng responsibilidad natin araw-araw. Amen? Para na sa ganon, magkaroon tayo ng accountability sa Lord. Dahil pag hindi natin nagampanan yun, sasabihin ng dyablo, excuse me po, aking ka na. Dahil pagharap mo sa taas, hindi mo nagampanan ng responsibilidad na binigay sa iyo. Yun ang sisilipin sa atin. Amen? Paano kung mamatay ka, may utang ka? Oops. Uy, check. Sumasamba ka every Sunday. Check. Nag-o-offering ka. Tithes. Check. Check. Teka. Hindi mo pa siya napapatawad, namatay ka. Paano to? Diba? Teka. Tinataguan mo to. Kapag sinisingil ka. Check. X ka doon. Kaya bago ka mawala sa mundo, sabi mo sa kanila mo, kapatid, bago ka mawala, bayaran mo na siya. Amen? Alam nyo, sa Pay Later, Shopee, tinutokso-tokso ako. Dati, 5,000 binigay sa akin. May account ako sa kanila Sumunod, 6,500. Pero hindi ako kumukuha. Bakit? Pag natali ka, captured ka. Bihag ka na ng dyablo. Binihag ng dyablo. Pinalaya ni Jesus. Saang bahagi na binihag kayo ng dyablo? Makikita niyo yan sa mata ng katabi niyo. Tingnan mo. Pag gumanon niya, ang pakialam mo. Nakikialam ka. Di ba? My dear brethren, huwag kayong pabihag sa mundong ito. And last but not least, ano nakita natin dito sa great power? With great power comes great responsibility. Knowledge and responsibility. Of course, ang nakita natin dito sa passage, the more we know, the more we responsible to act on that knowledge. Doon sa sinasabi ng 48, no? Na kung saan,
Sabi dito, the servant who did not know his master's will be punished less severely. Our knowledge of God's will bring responsibility to obey God. Kapag narinig mo na yung salita ng Diyos, binasa mo yung salita ng Diyos, nalaman mo yung salita ng Diyos, natutunan mo na ang salita ng Diyos at nalaman mo na si Jesus ang daan, ang katotohanan at ang buhay na wala palang makakapasok sa langit kung hindi dadaan kay Jesus Christ. Kapag natutunan mo na ang mga bagay patungkol kay Jesus, dapat pagbutihin mo na. Sumunod ka na. Amen? Kasi nalaman mo na eh. Nalaman mo na ang patungkol sa Panginoong Jesucristo, ang mga turo ng Panginoon, ang pagpapatawad, ang pagsisisi, ang paglakad ng matuwid sa kalooban ng Diyos. Nalaman nyo na eh. Kaya pasintabi ha, nalaman nyo na. Sorry kayo. Pumasok kayo sa comfort zone ni Jesus eh. Kaya dapat sumunod na tayo. Amen? Dahil kung hindi, alam nyo, may responsibility na tayo eh. Kung hindi, we will punish. Hindi lang ang mga kanin at mga pagkain natin napapanish. Tayo rin mapapanish. Pag hindi natin ginampanan ang responsibilidad natin sa Panginoon. Kung minsan ini-ignore nyo ang Panginoon, sa totoo lang. No? 1 Corinthians 9:26-27. Ang sabi dito ni Pablo, pakibasa, di ako tumatakbo. Amen. Very good ka, 95 Nanay Boots. Ma-honor to eh. Si Nanay Boots, no? Ma-honor to dito. Sa Pasko nga, bigyan ng reward to. Best in sa school, ano yun? Best in recitation. Okay. Hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Subalit, pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan. Ang sabi ni Pablo, dahil may responsibilidad siya, alam niya na may responsibilidad siya. Dahil nung tinawag siya ng Panginoon mula sa Damascus, nung siya ay nabulag at nakakita, responsibilidad niya ang mga Kristiyano na inusig niya. Amen? Nagkaroon na siya ng responsibility to share the gospel, the goodness of God. Isinyer niya na ang kabutihan ng Diyos. Kaya yung responsibilidad niya, sabi niya, hindi ako tumatakbo ng walang patutunguhan. Kaya sa bawat isang Kristiyano, huwag kayong tatakbo sa mundong ito ng walang pinatutunguhan ng buhay ninyo. Amen? Huwag kayong papayag na mamamatay kayo, na mawawala kayo sa Panginoon. Huwag kayong papayag, mga magulang kapatid. Dito tingin sa akin. Dito lang po tingin. May sinasabi ang Lord sa atin. Huwag tayong papayag na mawawalang kabuluhan ang pagpapagal natin sa Panginoon. Huwag tayong papayag na ang asawa natin hindi natin madadala sa Panginoon. Huwag tayong papayag na ang mga anak natin hindi natin madadala sa Panginoon. Huwag tayong papayag na mawala ang pananampalataya natin sa Panginoon dahil sa pang-aagaw ng sanlibutan ito. Huwag kang papayag, kapatid. Tandaan mo yan. Supilin mo ang iyong sarili. Sa lahat ng pinakananais mo na pansarili. Ang gusto ng Diyos, yung nais niya. Yung kalooban niya ang masunod. Sana gawin natin, mga magulang kapatid. Sabi doon, hopefully, hindi tayo maalis sa paligsahan. Tumatakbo tayong lahat. Sasabihin ko sa inyo yung totoo, tumatakbo tayong lahat at hindi patapos ang takbuhin natin sa mundo. Habang buhay ang anak mo, buhay ang asawa mo, at nabubuhay ka sa mundo, hindi patapos ang takbuhin mo, kapatid. Gampanan mo ang tungkulin mo para sa Lord. Our conclusion, God will come back. Malapit nang dumating ang Panginoon sa mga nangyayari sa mundong ito. Hindi nyo ba alam na meron na discover, bumagsak na ng alien? Spaceship ng alien? Kamakailan, tingnan nyo sa YouTube.
May bumagsak, hindi ko alam kung saan lugar yon. So nagkagulo ang mga tao. So biro mo, may alien pala. O anong pakialam natin sa Lord? Si Lord lang nakakaalam kung meron siyang binuhay sa ibang planeta. Yung sinasabi natin wala palang alien. Ano yung ibig sabihin ng alien? Dayuhan. Mga dayuhan sa planetang Earth. Amen? Pero siyempre, iba sa mukha mo yung alien. Tingnan mo yung katabi mo. Baka inisip niyo yung katabi niyo alien. Nag-iisang mata nito. Subukan ninyo. Tingnan ninyo. Salamat sa Panginoon. Kasi yung mga mata natin, dito nilagay sa harapan. Amen? Paano yung mata natin, nasa 2 kilikili natin? Hindi lang, lagi tayo nakataas sa ganyan. Diba? Matutulog tayo, kailangan ibaba natin. Diba? Yung ilong natin, salamat sa Panginoon. Ang dami natin pagpapasalamat sa Lord. Salamat sa Panginoon, dito nilagay. Amen? Bibig mo lang ang naaamoy mo. Kung paano yung ilong mo, dito nilagay ng Lord. Paano ka hihinga? Kain ka pa naman na kain ng kamote. Salamat na lang sa Lord. Perpekto ang pagkakagawa niya sa tao. Amen? Yung katabi mo, maitim man yan, maputi man yan, kulot man yan, o nakariban man yan, perpekto yan. Dahil ginawa ng Diyos yan. Palakpakan nga natin si Lord. Magpasalamat kayo sa Lord dahil nandyan sila sa tabi ninyo. Amen? Kung mawala man sila, magpasalamat pa rin kayo sa Lord. Dahil susunod ka na. Hindi nalimutan nyo yung turo. Ngayon pa lang nalilimutan nyo na yung turo eh. Diba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, knock on wood daw. No? Mauna ka ha. Kayo mag-asawa, sino gusto nyo mauna sa inyong dalawa? Ikaw na lang. Bakit ako? Bakit ako? Turo ka ng turo, mamatanda ka dyan. 1 Thessalonians 5:6, kaya nga, kailangan tayo'y manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip. Hindi tayo mabibigla sa pagdating ng Panginoon dahil handa ka. Alam mo, nagampanan mo ang lahat ng tungkulin mo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si God. Tayo